So official lang dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan o northeast monsoon. Talakayin natin yan at alamin na rin natin kung ano ang pinagkaiba ng northeasterly surface wind flow at amihan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kahapon, official nang dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan o northeast monsoon. Nakitaan na ng Pag-asa ng tuluyang paglakas itong mga high pressure area dyan sa Siberia at China. Kapag-observe na rin ang unti-unting paglamig ng temperatura o pagbaba ng temperatura dito sa northeastern section ng Luzon. Maliban dyan, itong mga linya nito, itong mga isobars ay umabot na nga dito sa ilang bahagi ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, mas mataas yung ating mean sea level pressure. Dahil nga sa mga napanggit natin, official lang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan o northeast monsoon. Pero nitong katapusan ng September hanggang unang bahagi ng October, meron na tayong northeasterly component ng hangin at tinawag nga itong northeasterly surface wind flow. Ano bang pinagkaiba ng northeasterly surface wind flow sa ating amihan? Parehas naman itong hangin ang gagaling sa northeast. So bago magsimula or after matapos ng ating amihan o northeast monsoon, kapag nagkakaroon tayo ng northeasterly component ng hangin, tinatawag muna yan ng Pag-asa na northeasterly surface wind flow. Yung ating northeasterly surface wind flow, yan po yung ating pasimula or patapos ng ating amihan. Kumbaga, yan po yung ating mahinang version ng amihan. Pero kung mas magiging technical tayo, tinatawag na amihan ang amihan kapag meron na po yung vertical extent. Ibig sabihin, hindi lang sa surface o sa mababang bahagi ng atmosphere nakikita yung ating northeasterly component na hangin. Dapat hanggang taas, meron tayong northeasterly component ng hangin. Ngayon, kung babasahin natin, northeasterly surface wind flow. Ibig sabihin po niyan, yung ating northeasterly component ng hangin ay nasa surface pa lamang or medyo mababaw pa. Kung ikukumpara sa ating amihan na medyo malawak na at mataas na yung vertical extent ng northeasterly component ng hangin. So kaya kapag pasimula or patapos na yung ating amihan o northeast monsoon, tinatawag po itong northeasterly surface wind flow. So anong magiging implikasyon ng pagbabalik ng ating amihan o northeast monsoon? Unang-una, ang amihan po o northeast monsoon ay cold at dry. Ibig sabihin po niyan, mas magiging malamig na po yung ating temperatura, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Minsan kapag clear skies, medyo mainit pa rin po sa tanghali. Pero pagpasok po ng buwan ng Enero at Pebrero, asahan na po natin ang pagbagsak ng ating temperatura at ang paglamig ng ating panahon. Mababawasan din po yung ating mga thunderstorms sa hapon at gabi, especially dito sa western section ng ating bansa. Mag-shift naman o lilipat naman yung konsentrasyon ng ating mga pagulan dito sa eastern section ng ating bansa. Dahil yan sa ating amihan at sa epekto rin ng ating tinatawag na shear line, yung banggaan po ng ating northeasterly na hangin at ng ating easterlies. So kumpara nung habagat, mas magiging concentrated na dito sa eastern section ng ating bansa yung ating mga pagulan kapag panahon ng amihan. Kapag panahon din ng amihan, mas tumataas ang tsansa ng paglandfall o pagtama sa lupa ng mga bagyo. Pero dahil nga mas malamig yung ating panahon, lalong-lalo na sa buwan ng Enero at Pebrero, mas nababawasan po yung ating tsansa na magkaroon ng bagyo. Yung early parts ng ating amihan, dahil pasimula pa lang ito, meron pa rin po tayong tsansa na magkaroon ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasang 2 hanggang 4 na bagyo mula buwan ng November hanggang December. So yan na nga yung ating mga jacket at kung wala tayong kayakap, yung ating mga kumot dahil official na nga dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng ating amihan o northeast monsoon. So asahan na po natin ang unti-unting pagbaba ng ating temperatura at paglamig ng ating panahon sa mga susunod na buwan. Sa susunod, talakayin natin ang magiging epekto ng El Nino sa ating amihan o northeast monsoon. Uli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.